Mula sa Tuguegarao City, good morning everyone! Or as we say it in the Ibadag language, Diyos taumani ka mo ngamin. This is your King of the World. Samahan niyo ako para sa isang epic adventure at saksihan ang katuparan ng pinapangarap kong pag-ikot sa buong Pilipinas gamit ang mumunti nating motor. Ready na ba kayong lumarga? Let's go in 3, 2, 1! Good morning guys, so we are here at La Terraza Travelers Inn dito sa Zamboanga City. It is 6:42 in the morning, February 4, 2024 and it's my 40th birthday. Let's go! Thank you very much, La Terraza Pension House pala. This is just beside the Zamboanga City Airport. Ngayon pupunta tayo sa City Hall. I'll show you the City Hall in the morning kasi napakaganda, napaka-rustic. So this is Zamboanga City on a Sunday morning. Medyo chill I like it. Time check, it's currently 7:11 in the morning. Konting pictorial lang tayo sa City Hall, dun sa Zamboanga Boulevard, dun sa may signage kagabi na kinunan ko. Pero habang nakasakay lang sa sasakyan ni Moy. And then after that, breakfast. And later on, we will proceed to Dapitan Port. At tayo ay magpapavisayas ngayong araw na to. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Zamboanga is Bacano country. So a lot of them speak Spanish. Pero sabi nga ni Moy kagabi, after the Zamboanga siege sometime in 2017, the people of Zamboanga were threatened. Kaya yung mga residents lumipat na ng mga iba-ibang lugar, Cagayan de Oro, Cebu, ganun. So pag bumibisita nga raw siya ng Cebu, nagugulat siya na bigla-bigla na lang meron nagsasalta ng Chabacano dun sa sa likod niya, napapalingon siya. There you go. This is the Zamboanga City Hall. O, di ba? Ang ganda ng itsura. So, ito ang kanilang City Hall. Servicio Singero Progreso y Discípulo. You're looking at the Zamboanga City Hall. Tuloy natin dito sa side. Di ba? Spanish era yung kanilang City Hall. Ngayon naman punta tayo ng Boulevard Park. So this is the vehicle terminal for the port. Yung mga may sasakyan Roro, dyan papasok. Noise. Dang! Talaga nga. Naliligo yung mga tao. It's 7:21. Grabe ang galing. Nakakatawa naman yan. Mamaya ikot tayo sa kabila para mas ma-appreciate natin mamaya yung views. So here is the Boulevard of Zamboanga City. Daming nakatambay, daming nagfi-fishing. Nakakatawa. Tapos ang daming ships, boats. Doon ako natuwa sa mga nagsiswimming Ang kulit. O, diba? Usually when you're beside busy streets like the Boulevard, medyo madumi. Pero tingnan mo naman, babies, kids, and mommies and daddies, andyan grabe ang ganda. And it's even beside the port. Sobra. Pa-picture lang tayo doon sa Zamboanga City sign and we're good. Last na.
So we are now going to leave Zamboanga City. Thank you very much, Boulevard Park. Thank you very much, City Hall. Napakaganda po ng City Hall ninyo, Zamboanga. At syempre, maraming salamat, Brad Moy, ang Assistant Mall Manager ng SM City Mint Pro dito sa Zamboanga City. O, di ba? Big time. Maraming salamat sa oras, Brad. Shout out po sa lahat ng Brad ko sa UP Beta Kappa Fraternity Alpha Chapter sa UPLB, and mga sis ko sa UP Beta Kappa Sigma Sorority. Kung napapanood nyo to, magandang araw sa inyong lahat. Uy, ayun pala, no? Bienvenidos na Aeropuerto Internacional de Zamboanga. We see each other again. Bumalik lang din ako dun sa Pinayan, La Terraza. Diyan ako nagstay kagabi. Bumalik lang din pala ako. Bienvenidos Barangay de Putik. My apologies sa mga taga Zamboanga. It's funny kasi it's an expression in the Ibanag language, de Putiks. Parang it's a shortcut of your hijo de puta. Pero usually it is used as a tawag dito, term of amazement. Kunwari may nangyaring super may nangyaring extraordinary or kabilib-bilib, de putiks. Ganoon ang sabi. Ito nga pala, it's a Sunday, so we may be experiencing busy streets, pero ayos lang yan. We're going to enjoy this day because this is my birthday. 40 na tayo, guys, grabe. Every birthday you accept it, you embrace it wholeheartedly kasi it's an indication that you've been blessed with another year, di ba? Ang bata pa rin ang feeling ko, parang ganun. Nare-realize na nga lang namin ni Pao pag yung naisip namin na grabe, 18 na yung panganay namin, magka-college na. Tapos nung nag-birthday si Pao noong October, sabi niya, grabe, 40 na ako, ganun siya. Ngayon ko naman nararamdaman yung realization na yun na, oh crap, hindi ko pa nga siya ramdam, pero ngayon na parang nagsisink in na 40 na ako. Oh my God, with all the trials and tribulations in life, yung mga bouts ko with depression, every year I get reminded na grabe, super blessed ako. There's so many things that happened in my life na hindi dapat nangyari sa katulad kong ordinaryong tao lang. Pero nangyayari siya, kaya eh, naluluwa na tuloy ako. Ayan. Kanina pa to nung nakakatawa naman yung pinost ko sa Facebook. Remember na birthday post ko. Pero while I was writing it, maluha-luha na ako. Tapos while I was reading the comments na kanina and looking at who were liking the post, ayun na, sobrang bigat na nung luha sa mata ko kanina, pero buti napigilan ko. Daming tao sa Jollibee. Pero ngayon, okay lang. Grabe. Sobrang blessed na blessed, overwhelmed yung pakiramdam ko ngayon. Whew! Huwag niyo ako tatawanan. Overwhelmed lang talaga ako. With so many blessings, parang itong trip na to, hindi ba dapat ngayon to, hindi dapat nakatapat sa birthday ko to, pero ano mo yun, may kaibigan tayong nag-pledge agad pagka-post ko sa Facebook noong November. Tapos ito, daming nag-respond na tulungan ako through hiring me through gigs. Tapos ito, syempre hindi mawawalang suporta ng misis ko, grabe, nandiyan lang lagi yan. So masaya! Woohoo! Tears of joy daw, tears of joy. Overwhelmed lang, grabe. Woo! Ayan, okay na. Nakapaglabas na ng sa loobin. Hindi naman siya heartache Ano lang talaga, overwhelming joy. Let's go 40! Woo! Here's the Grand Mosque again. Grabe, laki
That's one huge mosque. Grabe, laki. Welcome to Zamboanga, Sibugay Province. Sobrang init ang panahon ngayon, guys. Nakakaitang hinto na ako. The heat is taking its toll on me. Partida, maaga pa akong umalis niyan compared kahapon. Pero this is a good sign for the other Philippine loopers kasi sa sobrang lakas daw ng ulan sa Davao, lalong-lalo na sa Carmen at Bumaha, hindi sila makatawid. Yung iba, sumakay pa talaga ng truck para lang makaiwas sa baha. So hopefully everything has dried up by now. Lahat ng mga loopers ay ma-enjoy na nila yung kanilang ruta mula Surigao hanggang General Santos. Yung mga hindi nag-side trip sa East Coast ng Pilipinas sa may hinatuan, talaga ang daan nila ay diretso ng Tagum, Davao, tapos General Santos City. Wala ka talagang taka sa baha nun 2 days ago. I'm just praying na okay na lahat. At alam ko, ramdam ko yung stress sa katawan, sa pagod, sa psyche mo, emotions, tapos finances mo pa. Siyempre, kada araw na stranded ka, kailangan mo mag-hotel or kumuha ng place of accommodation, kumain. Mababawasan yung supposed budget mo dun sa trip mo, mababawasan pa. Ito ang pinagdadasal natin na okay na lahat para sa kanila. Alright, so we just had a quick snack, water break, tapos mag-gasta rin dito sa Tigas, dito sa municipality of Titay. Cute. Let's go. Time check, 11:59. According to Google, we still have 3 hours and 38 minutes before we reach Dapitan. We are leaving Zamboanga, Sibugay. Welcome to Kalawit, Barangay Gatas. We are currently in the municipality of Salug in Zamboanga del Norte. Sarap ng simoy ng dagat, grabe. Bridge. Unfortunately, may tinamaan ng drone natin. Unfortunately, we lost our drone. Crap. Power system hardware error. Restart aircraft. Unfortunately, no more drones for the rest of the trip. Sayang. Ito sana yung gusto ko ipakita sa inyo via the drone, kaso wala eh. Dahil wala tayong drone, eto na lang. There, boulevard beside the river. Well, that is a very unfortunate thing to happen on my birthday. I crashed my drone. Ano ba yan? I'm still halfway through the trip. Marami pong pupuntahan tapos wala na tayong drone. Ay. But anyway, we'll work with what we have. At least meron pa tong 360. Magagamit pa natin to for drone-like shots. Tapos kung gusto nyo akong tulungan makabili ng bagong drone, yung mas malaki at mas maganda, subscribe na kayo dito sa channel ko. And watch my video so I can reach the watch time hours na threshold, saka yung subscriber count threshold. Hindi ko pa rin kasi nagets hanggang ngayon eh. So if you wanna help me
earn money from YouTube and or on Facebook, watch my videos on either platform. Thank you. Welcome to Tipolog City, Zamboanga del Norte. Time check, it's now 3:14 in the afternoon. At yun nga, kakapasok lang natin ng Dipolog. According to Google Maps, we still have 21 kilometers to go before we reach the port in Dapitan. Welcome to the port of Dapitan. I have had so much fun, Mindanao. Grabe, ang ganda mo. I can't wait to bring my kids here. Whoo! Thank you very much, Mindanao, for showing me so many things. May 4 o'clock na Roro, Cocalyong Shipping Lines. It's the first time I've heard of it. Pero alas 4 na kasi ang boarding nun. Alis mga 4:30 daw. Tapos dadating na ang Dumaguete 8 o'clock. Shoutout po, ano pangalan ni sir? Shoutout Tonton, Dapitan. Ay, ikaw yung nag-like ngayon? Oh, ngayon. Ayun na yun, no? Yun, no? Nakadikit na agad yung sticker natin dun sa motor niya. Oh. Salamat, sir. Sige sir, salamat po. Magandang hapon sir. Ito, laptop, tapos mga damit na yung nasa loob. Tapos mic. Ha? Alright, so inspection is done. Let's go. Yes sir. Okay sir, diretso na po. Salamat po. Malaki nga yung barko. So ito magiging barko natin for today, Cocalyong. Hindi siya familiar for loopers eh. Usually Fastcat, Montenegro or Santa Clara. Okay na po to. Thank you. Okay, so diretso na raw tayo dito. Okay, mga sasakyan na rin. Pero oops. Nakatakot. Nag-move na yung barko, palayo na ng port. Wala lang nakikiuso kung anong tsura dito. First time eh. Moving na yung barko natin. They said it's going to be 4 hours before we reach Dumaguete. Time check, it's 4:54. Makakarating tayo mga 8:50. Tapos yung last trip daw ng Sibalan ba? Sibalan Port papunta ng Liloan, Santander is 10 o'clock. So hopefully mabutan pa natin para bukas ng umaga, pagising natin, maghahanap tayo ng accommodation sa Oslo mamaya. Tapos bukas pag ng madaling araw, pupunta na tayo dun sa may parte ng whale watching para at least ano pa rin tayo. Maaga na tayo, matapos na natin agad, tapos makapag-proceed na tayo ng Cebu City sa Bohol tomorrow. In fairness, this is a nice ship. It's very big, it's very clean. Nakakatawa. So, welcome to Cocalyong Shipping Lines. And so malapit na tayo sa port. After about 1 hour or more na paghihintay natin dito sa Dumaguete Port, and nakadaong na finally itong Cocalyong Shipping Lines. Thank you po. Welcome to Santander, Cebu. Now we are about to go to Sharkey Hostel in Oslo. So nandito tayo ngayon sa Sharkey Hostel.
oras na para mag-check-in. Kayo po si Nanay Zenny. Gandang gabi po. Pasensya na po kayo sa storbo. Gabing-gabi na. na. Oo nga po eh. Humabol lang kasi ako dun sa last trip ng ano, ng Dumaguete. Gigisingin niya kami mamaya ng alas 3 para pumila na kami dun sa ano, sa orientation center or Whale Shark Center dahil pag alas 4 daw sobrang haba na ng pila. Kaya mag-rest na muna tayo ngayon. Let's prepare the things that we will be using later on. Tapos ready na for Whale Shark watching bukas. Grabe, excited na ako. Time check, 4:55 in the morning. They started accommodating guests already. Ang kalakaran pala dito, sabi ni Nanay Zenny, is magre-register ka muna, babalik ka dun sa hostel, tapos pag pwede na mamaya, may araw na, babalik kayo dito. Tapos, sasakay ng bangka. Ito ang pila. Pag late ka nang gumising, na pumunta dito. So, hindi nagbibiro kasi ni Nanay Zenny na andun sa kanto, abot. You have to wake up early, wait for 2 hours to register for like 5 seconds. It's okay, it's part of the experience. And additional reminders from here down to the interaction area. Maganda po dito kay Nanay Zen. Chill lang kami dito, hindi na kami nakikisama sa crowd kasi alam niya na yung ginagawa niya. So if you're going to stay here in Oslo, stay na lang kayo sa Sharky Hotel with Nanay Zen. Time to board the boat, guys. Let's go! So that is it for the whale shark watching here in Oslo, Cebu. It was a nice experience. Let's go.